Sa lalawigan naman ng Rizal, halos 16,000 mga pamilya po ang nasalanta ng nagdaang kalamidad. Ayon sa NDRRMC o National Disaster Risk Reduction and Management Council. Ilang infrastruktura rin ang nawasak. May report si Dante Perelio. Kabilang ang daang ito sa Antipolo sa ilang kalsadang nawasak sa kasagsagan ng malakas na pag-uulan. Matapos gumuho noong Martes, nadadaanan na ito. Pero hindi ng mga sasakyan kundi ng mga tao. Medyo madulas. Takot ka para sa baby. Opo. Bakit? Kasi po baka madapa po ako. Pero wala naman daw silang magagawa lalo't karugtong ng bituka nila ang kalsada. And we need water, no? Market for our food, no? Then my sons who are in Vista Verde, they want to come and bring us food, bring us water. Hindi makarating. Hindi makarating. If we go through Teresa, too far. Sa Lunes, kung mahahabol, magagamit na ang pansamantalang daang ginagawa ng Department of Public Works and Highways. May mga detour road naman tayo na pwedeng gamitin, kaya lang medyo malayo. Doon yun sa may bandang Teresa, Pinugay Road. No? Inaalam na ngayon ng Mines and Geosciences Bureau kung sanhiba ng sinkholes o cover ng pagkasira ng daan. Ito yung pagguho ng lupa dahil sa pagkalusaw ng pundasyong limestone sa ilalim nito. Pagkatunaw ng limestone, numinipis ngayon yung ibabaw ng lupa kasi nauna yung matunaw yung ilalim. So habang numinipis yung lupa sa ibabaw, humihina siya. Pag dumating sa isang punto, bibigay siya. Kung ano man ang nasa ibabaw, babagsak yung sa ilalim. So magkakaroon ka ng butas sa ibabaw. Ang ilang taga Rizal, maliban sa kalsada, mismong bahay ang problema. Inabandona na ng mga residente rito ang kanilang mga tahanan. Delikado raw kasi kung maninirahan pa sila roon. Noong Martes, abot bubong na baha ang gumulantang sa mga residente ng Kasiglahan Village matapos magiba ang riprap sa katabing ilog at rumagasa ang tubig sa kabahayan. Kanina nagkatensyon pa matapos mag-unahan at mag-agawa ng mga residente para sa mga bakanteng unit. Sabi ng National Housing Authority, hindi raw ito danger zone. Dapat yan, hindi na aabutin yan eh. Kasi ang ginawa nating basihan nung ating pag-aaral bago natin ginawa yung development is yung Ondoy na ang mas mataas pa ngayon ang inabot ng tubig. No? Minamadali na rin daw ang pagsasaayos sa nasirang bahagi ng riprap. Magkakaroon din daw ng dredging sa ilog at magtatanim ng mga puno sa paligid nito. Kami po dito sa NHA, hindi naman namin kayo ilalagay sa peligro dahil alam naman namin na kaya tayo naglilipat dahil nasa peligrong kalagayan sila. Ang ilang biktima ng baha sa Rizal, gaya dito sa bagong Cainta Covered Court, wala nang mauwian, kalbaryo pa sa pansamantala nilang tahanan. 4 na araw nang nagsisiksika ng may 180 pamilya rito. Dante Perelio, GMA News.